Nagmamay-ari na ng sarili mong bahay? Kung hindi pa, huwag ka nang magtaka dahil alam mo bang kabilang ang Pilipinas, partikular ang Metro Manila, sa may pinakamataas na tinatawag na home affordability ratio dito sa Asia. Ibig sabihin, higit na mataas ang presyo ng mga bahay kumpara sa kinikita ng karaniwang Pinoy. Kung mag-housing loan ka naman sa bangko o Pag-ibig Fund, malamang matanda ka na, sira-sira na ang bahay mo, nagbabayad ka pa rin ng utang mo. So, paano na ang pangarap ng Pinoy na magkaroon ng bahay na abot kaya ng kita mo? Alamin sa 5 minutong report ni Laila Pangilinan. Isa ka ba sa milyon-milyong Pilipino na nagpapagal sa trabaho para maisakatuparan ang iyong dream house? Sa mahigit 6 na milyong housing backlogs ng gobyerno, asahan ang mataas na presyo ng bahay dahil sa mataas na demand. Sa Metro Manila, kailangan mong magbayad ng 25,000 pesos kada buwan para sa isang bahay na may isang kwarto o isang condo unit na nagkakahalaga ng 2 milyong piso pataas. At kung ikaw naman ay simpleng empleyado lamang at walang kakayahan na magbayad in cash, kakailanganin mong umutang sa bangko o sa Pag-ibig Fund para sa iyong housing loan. Pero bago ito maaprubahan, dapat ang buwanang kinikita mo ay pumapalo sa humigit kumulang 60,000 piso. Masyadong mataas para sa minimum wage earners. Kung can't afford ang bahay sa lungsod, may housing developers naman na nagtatayo ng mga bahay sa probinsya. Si Ira, naglakas loob bumili ng sariling bahay sa San Pablo, Laguna. Nagustuhan namin kasi maganda yung model house nila eh. Yun na rin yun daw yung ito-turn over. Doon sa model house po kasi, kumpleto na siya. Like, naka-tiles na yung floors. Ang nabili niyang bahay, higit 3 milyong piso ang halaga. Naaprubahan ang housing loan niya sa Pag-ibig Fund para bayaran ang bahay ng 17,000 piso bawat buwan sa loob ng 30 taon. 3 dekada. Ganyan kahabang taon kakakayod para makapagbayad ng housing loan kung gusto mong magkaroon ng sariling bahay. Maliban pa yan sa ibang gastusin sa bahay, lalo na kung kagaya ni Ira ay nakatsyempo ka ng brand new house na mapapakamot ulo ka na lang talaga. Kasi it's sobrang malayo from what was sold to us. Nung bumibili kami, ang market nila is, this is premium living. So, dapat premium yung community, ganyan. Pero what happened was that premium stress pala yung ibibigay niya sa amin. Mayroon din namang subsidized housing ang gobyerno. Ito ang mga pabahay na ipinapamahagi sa low middle class income earners na mas mura. Pero ang siste, niraraffle ang makakatanggap nito. Kaya hindi rin sigurado na magkakabahay ka. Pero dahil sa mahal ng presyo ng bahay at sa higpit ng bangko at institusyon ng gobyerno pagdating sa requirements para makapag-loan, marami ang nakukontento na lamang sa pangungupahan. Mabuti pa nga kung may pambayad ng renta. Ang iba, lansangan ang tahanan, kariton ang kwarto at tulay ang nagsisilbing silong. Kaya ang mga dating homeless, laking tuwa nang napagkalooban ng bahay sa Base Community sa Maynila. Ito ay proyekto ng lokal na pamahalaan ng Maynila para sa informal settlers. Ilang taon din po kaming walang bahay. Kakataon na namin magkaroon ng bahay na ganito na tinulong ng City Hall. Sino bang taong mahirap na tinulungan ng ganitong bahay hindi matutuwa? Masayang-masaya po kami sa mga panahon na yun. Pero may mga residente na nangangambang baka wala na silang masisilungan sa mga susunod na araw dahil hindi na nila kayang bayaran ng 2,000 piso na sinisingil umano ng lokal na pamahalaan. Ang expected namin, walang bayad. Nung kinatagalan na kami dito, hindi ako nagkakamali, baka mga 7 or 9 months. Doon po nagkaroon ng usap-usapan na may bayad po kami na 2,000. Yun nung una, kaya pa namin magbayad. Nung kinalaunan na, dahil ako matanda na rin, hindi ko na kaya magbayad. Ito, yan. Yun ang sekreto nila. 50 years namin na pagbabayaran ito.
Pagdating ng 50 years, i-recontract ulit. Magbabayad pa rin kami. Walang katapusan nga bayaran ito. Sana, bababaan at saka may hangganan naman. Senior na kami ni tatay. Tapos pagdating ng panahon, wala kaming iwan. Yung mga anak ko, saan ipupulutin yun? Kinuha namin ang panig ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Subalit pinili nilang huwag magbigay ng komento sa harap ng kamera. Lumabas din sa pag-aaral ng 2023 Urban Land Institute na mababa ang tsansang magkaroon ng bahay ng mga naninirahan sa Pilipinas at sa Vietnam. Ito ang hamon sa ating gobyerno. Sa pagtupad ng pangakong abot-kayang pabahay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., inilunsad ang 4PH o ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino. Ang DSUD o Department of Human Settlements and Urban Development ang lead agency ng ambisyosong proyekto ng kasalukuyang administrasyon na magtayo ng 1 milyong bahay sa bawat taon hanggang 2028. So we're targeting to deliver up to constructed units of 3 million housing units by the end of the administration. Using the 4PH is that we will use private money, meaning banks, no, or the private investable funds of GFIs. Yun po ang gagamitin natin for housing construction. Pero kung ang pribadong sektor ang tatanungin, bumalabs daw ito dahil sa paglipas ng mga taon, nadadagdagan din naman ang bilang ng mga walang sariling tahanan. Let's say 10% per year. Yung 6 million, ma-additional ng 600,000. In the next 6 years, 3.6 million naman. Uli. O di magiging mahirap, matagal. Hindi naman kailangan ng magarang pader o bubungan. Sapat na sa pangarap ng maraming Pilipino ang disenteng tahanan na kanilang masisilungan kasama ng kanilang pamilya. Minsan nakakainggit din maging pagungano dahil buti pa sila may sariling bahay. Laila Pangilinan para sa 5 Minuto. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.